I'll take this one. Ang mga salitang yon ni Abby Valdemore ay tila musika sa pandinig ng sales lady. Isang matamis na ngiti ang isinukli nito habang maingat na kinuha ang itim na leather handbag na nagkakahalaga ng ₱250,000. Para kay Abby, isa lang itong ordinaryong hapon. Isa lang itong ordinaryong pagbili. Habang inihahanda ng babae ang kanyang credit card, dalawang lalaking nakaitim na suit ang biglang lumitaw sa magkabilang gilid niya. Hindi sila nagsalita, pero ang presensya nila ay sapat na para magdulot ng katahimikan sa buong butik. Ma'am Abby, magalang na sabi ng isa sa kanila, pinapasundo po kayo ng senator. Napairap si Abby. Isang buntong hininga ng pagkainis ang kumawala sa kanya. Ano na naman kaya ang kailangan ni Papa? Lagi na lang. Sa tuwing nagsasaya siya, laging may ganitong eksena. Can't you see I'm busy? Mataray niyang sagot. Iwinawagay ang black card na hawak. Pasensya na po, ma'am. Urgent daw po. Sagot ng lalaki, hindi natitinag sa kanyang tono. Walang nagawa si Abby kundi ang padabog na ibigay ang card sa sales lady. Bilisan mo, utos niya. Sa loob-loob niya, kumukulo na ang kanyang dugo. Ito ang buhay niya, isang maganda at mamahaling hawla, isang gintong kulungan. Pagdating niya sa mansyon, dumiretso siya sa opisina ng kanyang ama. Naabutan niya itong nakatayo malapit sa bintana. Seryoso ang muka habang nakatanaw sa malawak nilang hardin. Papa, ano na naman ba ito? You ruined my shopping trip. Reklamo niya agad. Humarap sa kanya si Senator Valdemore. Ang mga mata ay puno ng pag-aalala. Abby, hindi ito isang laro. May natanggap akong impormasyon. May banta sa iyong seguridad. Natawa si Abby, isang tawang walang saya. Banta. Papa, for the last 10 years, laging may banta. Ginagamit mo lang yan para kontrolin ang bawat kilos ko. This is different, mariing sabi ng senador. At dahil dyan, nagdesisyon na ako. Sa isang senyas ng senador, bumukas ang pinto ng opisina. Pumasok ang isang lalaki. Hindi ito ang inaasahan ni Abby. Inaasahan niya ang isang matipuno, maskulado, at mukhang security na tao. Pero ang pumasok ay isang lalaking may katamtamang taas, payat ang pangangatawan, at nakasuot lang ng simpleng puting polo barong. Ang buhok nito ay maayos na nakahawi, at ang mukha ay seryoso. Halos walang emosyon. Tiningnan siya ni Abby mula ulo hanggang paa. Ito ang magiging anino ko. Mukha lang siyang ordinaryong empleyado. Sino siya? Tanong ni Abby. Hindi man lang tinapunan ng pangalawang tingin ng lalaki. Siya si Benildo Reyes, sagot ng senador. Ang bago mong bodyguard. Muling natawa si Abby. Bodyguard? Papa, are you kidding me? Sa itsura niyang yan, baka mas kailangan pa niya ng proteksyon kaysa sa akin. Hindi umimik ang lalaki. Nanatili lang itong nakatayo malapit sa pinto. Ang mga mata ay nakatuon sa sahig. Ang katahimikan nito ay mas lalong nagpainit ng ulo ni Abby. Ayoko, matigas niyang sabi. Hindi ko siya kailangan. Wala ka nang magagawa, Abby. Final na ang desisyon ko. Simula ngayon, kung nasaan ka, nandoon din si Oni. Oni? Nandidiring ulit ni Abby sa pangalan. Tumangulang ang lalaki bilang pagpapakilala. Isang masamang ideya ang biglang pumasok sa isip ni Abby. Isang mapaglarong ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Okay, fine. Kung yan ang gusto mo, Papa. Humarap siya kay Oni. Since you're my bodyguard, you're also my driver. Get the car. Babalik ako sa mall. Walang salitang lumabas sa bibig ni Oni. Tumangulang ito at naunang lumabas ng opisina. Sa loob ng sasakyan, sinadya ni Abby na umupo sa likod na parang isang tunay na amo. Habang nagmamaneho si Oni, walang tigil si Abby sa pagbibigay ng mga utos at masasakit na komento. Dahan-dahan naman. Baka magasgasan mo ang kotse ko. Alam mo ba kung magkano to? Pakihinaan niyang aircon.
Hindi ako sanay sa init. Hindi sumasagot si Oni. Ang tanging reaksyon niya ay ang pagsunod sa bawat utos. Ang kanyang katahimikan ay parang gasolinang bumubuhos sa nag-aalab na galit ni Abby. Pagdating sa mall, mabilis siyang bumaba. Hintayin mo lang ako dito. Huwag kang aalis at huwag kang susunod sa akin. Mariin niyang utos. Pumasok si Abby sa department store, pero hindi siya namili. Meron siyang ibang plano. Mabilis niyang tinahak ang daan papunta sa kabilang dulo ng store, kung saan naroon ang isa pang exit na direktang nakakonekta sa parking lot sa kabilang bahagi ng gusali. Habang naglalakad, hindi niya mapigilan ang ngumiti. Tingnan natin kung makita mo pa ako ngayon. Akala mo kung sino ka. Nang makalabas siya sa exit, tagumpay ang nangiti sa kanyang labi. Hinanap niya ang kanyang cellphone para tawagan ang isa pa nilang driver para magpasundo. Ngunit bago pa niya ito magawa, isang pamilyar na boses ang narinig niya mula sa kanyang likuran. Ma'am Abby? Napahinto si Abby. Dahan-dahan siyang lumingon. Doon, nakatayo si Oni sa tabi ng kanyang sasakyan na nakapark na pala doon. Binuksan nito ang pinto sa likod para sa kanya. Ang mukha ay kalmado at walang anumang bakas ng pagkagulat o galit. Para bang alam na alam niya kung ano ang gagawin ni Abby. Nawala ang nangiti ni Abby. Ang pakiramdam ng tagumpay ay napalitan ng matinding pagkaini. Pumasok siya sa kotse ng padabog at isinara ang pinto ng malakas. Habang paalis sila sa parking lot, sinulyapan niya si Oni sa rearview mirror. Nakatingin ito sa daan, pero alam ni Abby na nakita niya ang bahagyang pagngiti nito sa gilid ng kanyang labi. Hindi pa tayo tapos, bulong ni Abby sa sarili. Sisiguraduhin kong ikaw mismo ang aayaw sa trabahong ito. Kinabukasan, sinubukan ni Abby ang isang bagong taktika. Habang naghahanda siya ng kanyang umagahan sa malawak nilang kusina at habang si Oni ay nakatayo na, parang estatwa malapit sa pinto, sinadya niyang dumaan sa malapit dito, dala ang isang tasa ng mainit na kape. At sa isang aksidenteng paggalaw, ibinuhos niya ang laman nito sa malinis na puting polo ng bodyguard. "Oh my God, I'm so sorry," sabi niya. Ang boses ay puno ng pekeng pag-aalala. "Ang clumsy ko talaga." Inaasahan niya na magagalit ito o kahit man lang magpakita ng pagkainis. Pero wala. Kalmado lang na tiningnan ni Oni ang malaking mantsa sa kanyang damit. Kumuha ito ng tissue at sinubukang punasan ito kahit alam niyang huli na ang lahat. "Okay lang po, ma'am," sabi nito sa pamilyar na walang emosyong boses. Hinubad nito ang suot na itim na jacket, isinabit sa braso at nanatili sa kanyang pwesto. Ang kanyang puting polo ay may mantsa na ngayon, pero ang kanyang tindig at ekspresyon ay hindi nagbago. Nagsalubong ang kilay ni Abby. Mas nakakainis pa pala ang kawalan niya ng reaksyon. Ang pagkainis niya ay agad na napawi ng marinig. Ang isang boses mula sa kanyang likuran. "Good morning, beautiful!" Napalingon si Abby at isang matamis na ngiti ang agad na gumuhit sa kanyang mga labi. Si Jeff. Nakatayo ito roon. Suot ang isang mamahaling suit. May dalang isang maliit na paper bag mula sa isang kilalang jewelry store. "Jeff, what are you doing here?" Masayang bati ni Abby, agad na lumimot sa presensya ni Oni. "Sinusundo ka para sa lunch date natin. I know, maaga pa. Pero may dala ako para sa'yo," sabi ni Jeff. Ang mga mata ay nagniningning habang iniaabot ang regalo. Sa loob nito ay isang kumikinang na diamond necklace. Napasinghap si Abby sa ganda. "Jeff, it's beautiful. Hindi mo naman kailangang gawin to." "Anything for you?" Malambing na sagot ni Jeff. Tinutulungan si Abby na isuot ang kwintas. Habang ikinakabit niya ito, bumulong siya sa tenga ni Abby, sapat lang para marinig nilang dalawa. "It must be hard to breathe with him always watching you." Sinulyapan ni Abby si Oni na nanatiling nakatayo sa pwesto. Tumango siya. Sa wakas,
may isang taong nakakaintindi sa kanya. Dinala siya ni Jeff sa isang 5-star restaurant na tinatanaw ang buong syudad. Ang buong paligid ay sumisigaw ng karangyaan, isang bagay na sanay si Abby. Ngunit sa likod nila, sa isang hiwalay na mesa, naroon si Oni, laging nakabantay. "Hayaan mo na siya," sabi ni Jeff. Napapansin ang paminsan-minsang pagsulyap ni Abby sa bodyguard. "Let's just enjoy our time together." Sinubukan ni Abby na gawin iyon. Nag-usap sila ni Jeff tungkol sa mga party, sa business, at sa mga bagong kotse. Ito ang mundo niya. Ito ang mga bagay na naiintindihan niya. Isang waiter ang lumapit para muling punan ang kanyang baso ng champagne. Ngunit bago pa man niya ito mailapit sa kanyang labi, isang kamay ang mabilis na pumigil sa kanya. "Huwag niyong inumin yan, ma'am." Si Oni. Nakatayo na ito ngayon sa tabi ng kanilang mesa. Ang mga mata ay matalim na nakatitig sa waiter. Nagulat si Abby at Jeff. "What is the meaning of this?" galit na tanong ni Abby. "Sumusobra ka na yata." Hindi siya pinansin ni Oni. Sa halip kinausap nito ang restaurant manager na mabilis na lumapit. "Sir, pakitawag ang security ninyo at pakicheck ang CCTV." May inilagay ang waiter na ito sa inumin ni Ma'am Valdemore. Naging isang malaking eksena. Ang waiter ay namutla at nagsimulang magpaliwanag. Ngunit huli na, dinala ito ng security at nang tingnan ng inumin, may nakitang puting pulbos sa ilalim nito na hindi pa tuluyang natutunaw. Natahimik ang lahat. Tiningnan ni Abby si Oni na ngayon ay bumalik na sa kanyang pwesto na parang walang nangyari. Pauwi na sila sa kotse. Si Jeff ang nagmamaneho ng sarili niyang sasakyan habang si Abby ay muling nasa likod ng sarili niyang kotse kasama si Oni. Ang katahimikan sa loob ay mas mabigat kaysa dati. Hindi mapakali si Abby. May isang bahagi sa kanya na nagpapasalamat pero mas nangingibabaw ang pagkainis. Ayaw niyang aminin na iniligtas siya nito. Nagkataon lang yon. Basag niya sa katahimikan. "Huwag kang mag-feeling hero." Mula sa rearview mirror, nakita niya ang mga mata ni Oni. Walang sinabi ito. Tumango lang ito na parang sumasang-ayon. Gusto ni Abby na may sabihin pa pero walang lumabas sa bibig niya. Nang gabing iyon, hindi siya dinalaw ng antok. Nakahiga siya sa kanyang malambot na kama, napapalibutan ng mga unang nagawa sa seda pero ang isip niya ay ligalig. Ang kumikinang na kwintas mula kay Jeff ay nakapatong sa kanyang vanity table. Pero hindi iyon ang nakikita niya sa kanyang isipan. Ang nakikita niya ay ang mga mata ni Oni. Kalmado, pero matalas. Tahimik, pero parang ang daming nakikita. "Sino ka ba talaga?" tanong niya sa sarili. "Sino ka ba talaga? Benilde Reyes?" Tahimik na umupo si Oni sa isang sulok sa itim at puting suit niya habang pinapanood ang isang napakagarang social event na ginaganap sa isang ballroom ng hotel. Ang ilaw ay nakatuon sa gitna, kung saan si Abby Valdemore at Jeff ay sumasayaw sa saliw ng isang mabagal na musika. Mukha silang perpekto, si Abby na nakasuot ng isang mamahaling evening gown, si Jeff na masigasig na nakangiti. Ang panlabas na imahe ng kapangyarihan at pag-ibig. Para kay Oni, isa itong sayaw ng mga maskara at alam niya kung sino ang suot ang pinakamakapal na maskara. Mula nang siya ay umpisang magtrabaho bilang bodyguard, wala siyang nakitang masama kay Jeff sa panlabas. Napakagalang, napaka-elegante, at napakalambing kay Abby. Ngunit may isang bagay sa mga mata ni Jeff na hindi nagkakamali si Oni. Isang malamig na kalkulasyon. Ang kanyang mga ngiti ay tila binalot lang ng asukal, pero sa ilalim, may isang bagay na mapanganib na nagtatago. Si Abby naman hindi niya maikakaila ay isang maganda at matalinong babae. Ngunit ang kanyang kapintasan, fatal flaw, ang pagmamataas at mabilis na paghuhusga, ay siyang pumipigil sa kanya.
na makita ang lampas sa panlabas na anyo. Kung magpapatuloy siya sa ganito, sigurado si Oni na lalong lalaki ang problema niya, lalo na kay Jeff. Inikot ni Oni ang kanyang paningin sa paligid. Bawat mukha, bawat galaw, bawat exit point, lahat ay naitala na sa kanyang isipan. Para sa iyo ito, bunso. Ang kanyang mga daliri ay humawak sa lumang pitaka na nasa kanyang bulsa. Sa loob noon ay ang nag-iisang larawan ng kanyang nakababatang kapatid na babae, si Benilda, na namatay dahil sa komplikasyon sa puso. Ang kawalan ng sapat na pera para sa operasyon nito ang naging pinakamalaking kabiguan sa kanyang buhay. Ito ang dahilan kung bakit siya narito. Hindi lang para kay Abby, kundi para sa puso ng pag-asa. Ang trabaho sa pamilya Valdemore ay nagbabayad ng sobra-sobra na sapat para sa isang buwan ng operasyon at gamutan ng mga batang may sakit sa puso. Ito ang kanyang pagbabayad, ang kanyang pangako sa nakaraang hindi na mababawi. Biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang text message galing kay Lani, ang head nurse sa puso ng pag-asa. Ani, Sir Oni, nag-collapse po si Ruel. Kailangan po ng agarang atensyon. Wala po ang cardiologist ngayon. Naramdaman ni Oni ang paghigpit ng kanyang dibdib. Si Ruel ay isang 6 na taong gulang na pasyenteng nangangailangan ng agarang operasyon. Hindi niya pwedeng pabayaan. Tiningnan niya si Abby na abala sa pakikipag-usap at tawa kay Jeff. Mukhang ligtas naman siya. Nasa gitna ng maraming tao. Sa pagitan ng kanyang profesional na obligasyon at ng kanyang personal na misyon, pinili ni Oni ang mas kailangan. Humingi siya ng permiso sa isa sa mga security guard na kasama niya at mabilis siyang nagtungo sa likod ng gusali sa isang tahimik na hallway. Anong nangyari, Lani? Tanong ni Oni sa mahinang boses sa telepono. Nahirapan po siyang huminga, sir. Hindi po pwedeng ipagpaliban ang operasyon. Pero kailangan nating hanapin si Dr. Ramos. Huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala kay Dr. Ramos. Ihanda mo si Ruel. Mag-uumpisa na ang transfer ng funds. Ilang oras natin kailangang ihanda ang gamutan. Nangako si Oni na hahanapin niya si Dr. Rams, ang tanging cardiologist na kayang mag-opera kay Ruel. Ang tinig niya ay nagpapakita ng isang pagmamadali at pag-aalala na hindi pa nakikita ni Abby. Sa sandaling ito, hindi siya ang bodyguard. Siya ang tagapagtanggol ng mga buhay. Maaasahan ka talaga, Sir Oni. Salamat po, sabi ni Lani. Pinutol ni Oni ang tawag, huminga ng malalim at nagsimula siyang bumalik sa ballroom. Kailangan niyang maging mabilis. Kailangan niyang tiyakin na ligtas si Abby bago siya umalis para sa kritikal na misyon niya. Pagbalik niya, nakita niya si Abby na naglalakad papunta sa banyo. Mabilis niyang tinahak ang daan pabalik sa kanyang pwesto. Ngunit huli na, nakita siya ni Abby. Ang mukha nito ay nanliit habang nakita siya na naglalabas ng cellphone. Tumatawag muli. Sino yon? Tanong ni Abby, ang boses ay matalim. Tumingin si Oni sa kanya. Hindi siya pwedeng magsinungaling, pero hindi rin niya pwedeng sabihin ang buong katotohanan. Ang kanyang personal na misyon ay kailangang manatiling lihim. Personal na tawag po, ma'am, sagot niya. Personal? Tawa ni Abby, puno ng pagdududa. May tinatago ka, no? Siguro plinaplano mo na kung paano ako gagantihan? Lumabas sa pinto si Jeff. Nakita ang tense na sitwasyon. Abby, may problema ba? Wala, Jeff. Sagot ni Abby, hindi inaalis ang tingin kay Oni. Sinisigurado ko lang na tapat ang aso ko. Napakasakit ng salitang iyon. Ngunit pinilit ni Oni na maging matatag. Alam niya na ang kanyang katahimikan ay titingnan ni Abby na parang pagkakasala. Pero alam niya na ang pagsasabi ng totoo ay maaring maglagay sa peligro sa kanyang misyon. Ako po'y inuutusan lang. Kung wala na po kayong kailangan, babalik na po ako sa aking pwesto, sabi ni Oni. Ngunit ang mga mata ni Abby ay hindi na kumbinsido.
Ang mga tanong ay nakatanim na sa isipan niya. Sino yon? May tinatago ka, no? Siguro plinaplano mo na kung paano ako gagantihan? Ang binhi ng pagdududa ay nakatanim na. Lumipas ang mga araw at ang hinala ni Abby kay Oni ay parang isang halamang dahan-dahang tumutubo sa kanyang isipan. Ang bawat kilos nito, ang bawat saglit ng katahimikan ay binibigyan niya ng mali siya. Ang pagdududang yon ay mas lalo pang lumago sa isang pananghalian nila ni Jeff. Alam mo, Abby, sabi ni Jeff habang hinihiwa ang kanyang steak, nagkaroon kami ng problema sa kumpanya dati. Isang empleyado na pinagkakatiwalaan namin. He seemed perfect. Tahimik, masipag. Pero sa likod pala namin, he was selling company secrets to our rivals. Tumingin si Jeff kay Abby. Ang mga mata ay puno ng pag-aalala. Hindi naman sa naninira ako, pero you have to be careful, lalo na sa mga taong hindi mo kilala ang pinanggalingan. People like him. Sabay nguso nito sa direksyon kung saan nakatayo si Oni sa di kalayuan. Ang mga salita ni Jeff ay parang patabang nagpalago sa binhi ng hinala sa isip ni Abby. Naalala niya ang gabing nahuli niya si Oni na may kausap sa telepono. Naalala niya ang misteryosong pag-alis nito. Sino ang kausap niya? Ano ang itinatago niya? Isang plano ang nabuo sa isip ni Abby. Isang desperadong plano. Nang araw na yon, habang naglilinis ng sasakyan si Oni, dahan-dahang lumapit si Abby mula sa likod. Sa isang mabilis at maingat na kilos, idinikit niya ang isang maliit na magnetic GPS tracker sa ilalim ng bumper ng kotse. Ito ang magiging mata niya. Kinabukasan, sinabi ni Abby na masama ang kanyang pakiramdam at hindi siya aalis ng bahay. Ito ang kanyang pain. Nang makita niyang umalis si Oni gamit ang sasakyan, sa utos na rin niya para bumili ng kung ano-anong gamot, agad niyang binuksan ang tracking application sa kanyang cellphone. Isang pulang tuldok ang gumagalaw sa screen. Hindi ito papunta sa parmasya. Papunta ito sa isang lugar na hindi pamilyar kay Abby. Isang pampublikong ospital sa isang hindi gaanong kayamanang distrito ng Maynila. Mabilis na kumilos si Abby. Gamit ang isa pa nilang sasakyan, sinundan niya ang signal. Pinanatili niya ang kanyang distansya, sapat lang para hindi siya mapansin. Nakarating siya sa isang luma, ngunit malinis na ospital. Mula sa kanyang kotse, kitang-kita niya ang lahat. Nakita niya si Oni na bumaba ng sasakyan. Maya-maya, isang babaeng nakasuot ng nurse's uniform ang lumapit dito, si Lani. Ang puso ni Abby ay nagsimulang tumibok ng mas mabilis. Ito na. Malalaman na niya ang sikreto mula sa malayo. Nakita niya ang seryosong pag-uusap ng dalawa at pagkatapos, ang eksenang tuluyang nagpatibay sa kanyang mga hinala. Inilabas ni Oni ang isang makapal na brown envelope mula sa loob ng kanyang jacket at iniabot ito kay Lani. Tinanggap ito ng nurse. Bahagyang yumuko na parang nagpapasalamat at mabilis na pumasok pabalik sa ospital. Para kay Abby malinaw na ang lahat. Isa itong transaksyon, isa itong bayaran. Kinuha niya ang kanyang cellphone at mabilis na kinuhanan ng litrato ang eksena. Ang pag-aabot ng sobre, ang pasimpleng tinginan. Ito ang ebidensya niya. Habang tinititigan niya ang larawan sa screen ng kanyang telepono, isang halo ng galit at pagkasuklam ang bumalot sa kanya. Tama si Jeff. Tama ang mga hinala niya. Ang lalaking ito, ang tahimik at mukhang inosenteng bodyguard na ito, ay isang manloloko. Siguro'y ibinebenta niya ang schedule ng pamilya nila. O baka naman mas malala pa. Baka ito ang banta na sinasabi ng kanyang ama. Isang ahas na pinapasok nila sa sarili nilang pamamahay. Alam ko na. Bulong niya sa sarili. Ang mga daliri ay nanginginig sa galit habang mahigpit na hawak ang cellphone. Isa kang buwaya. Sa isip niya, wala nang duda. Kailangan niyang paalisin si Oni. Kailangan niyang protektahan ang kanyang pamilya mula sa taong ito. At kailangan niya ng tulong para gawin iyon.
Biglang nag-ring ang kanyang cellphone. Si Jeff. Sinagot niya ito. Ang boses ay malamig at puno ng determinasyon. Jeff, tama ka sa lahat. Kailangan ko ng tulong mo para paalisin siya. Perpekto ang plano ni Jeff. Simple, ngunit tiyak na epektibo. Kinagabihan, habang naghahanda si Abby para sa isang dinner party na pupuntahan nila, pumasok si Jeff sa kanyang kwarto. Abby, nakita mo ba ang kwintas na binigay ko sa'yo? Balak ko sanang ipapolish para mas kumikinang mamaya. Sabi nito, ang boses ay kalmado. Nasa ibabaw lang yan ng vanity table ko. Sagot ni Abby. Hindi inaalis ang tingin sa salamin. Nagkunwaring naghahanap si Jeff. Wala dito, mahal. Sigurado ka bang dito mo lang nilagay? Noon na napalingon si Abby. Lumapit siya sa lamesa at nagsimulang maghalongkat. Wala nga. Ang mamahaling diamond necklace ay wala sa pinaglagyan nito. Imposible, sabi ni Abby, nagsisimula ng mataranta. Dito ko lang yun iniwan pagkatapos kong gamitin. Sino lang ba ang madalas na pumapasok dito sa mansyon? Sa kwarto mo? Tanong ni Jeff. Ang boses ay maingat na nagtatanim ng ideya. Isang pangalan lang ang pumasok sa isip ni Abby. Ang taong laging nasa paligid. Ang taong may sikretong transaksyon sa ospital. Si Oni. Sino pa ba? Bulong ni Abby, ang mga mata ay nag-aapoy na sa galit. Siya lang. Bumaba sila sa grand staircase ng mansyon na parang mga aktor sa isang trahedya. Naabutan nila si Oni na nakatayo malapit sa pinto, nagbabantay gaya ng dati. Si Senator Valdemore naman ay kalalabas lang mula sa kanyang opisina. Perpekto ang tiyempo. Oni, sigaw ni Abby. Ang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong kabahayan. Napalingon ang lahat ng katulong na naroroon. Tumingin si Oni sa kanya. Ang mukha ay nagtatanong. Nasaan ang kwintas ko? Diretsyang tanong ni Abby. Ang kwintas na regalo sa akin ni Jeff. Ikaw lang ang palaging nandito. Ikaw lang ang may pagkakataong kunin yon. Nagulat si Oni sa akusasyon. Hindi ko po alam ang sinasabi niyo, ma'am. Sinungaling! Sigaw ni Abby, lumapit ito at tinulak si Oni sa dibdib. Nakita kita. May mga transaksyon kang ginagawa sa labas. Akala mo hindi ko alam? Siguro ipinagbenta mo na, no? Ginamit mo na ang pera para sa kung anumang sikreto mo. Abby, anong nangyayari dito? Nag-aalalang tanong ni Senator Valdemore. Sinusubukang pakalmahin ang anak. Papa, huwag kang makialam. Ang bodyguard na kinuha mo, isang magnanakaw. Pinapasok mo ang isang ahas sa pamamahay natin. Lumapit si Jeff at inakbayan si Abby. Abby, calm down. Baka naman nagkamali ka lang ng lagay. Hindi ako nagkakamali, Jeff. Alam ko ang nakita ko. Pagmamatigas ni Abby. Humarap siyang muli kay Oni. Ang mga mata ay puno ng pagkasuklam. Magkano ba ang kailangan mo, ha? Kinuha niya ang kanyang pitaka. Dumukot ng isang makapal na bungkos ng pera at ibinato ito sa dibdib ni Oni. Ang mga papel na pera ay nagsilaglagan sa sahig na gawa sa marmol. Yan ba ang gusto mo? Bayad para sa serbisyo mo at sa kahihiyan na dinala mo sa pamilya ko. Umalis ka na. I don't want to see your face ever again. You're fired. Ang buong mansyon ay nabalot ng katahimikan. Ang tanging maririnig ay ang mabibigat na paghinga ni Abby. Tiningnan ni Oni si Abby. Sa pagkakataong ito, hindi na blangko ang kanyang mga mata. Mayroong isang bagay doon, hindi galit, kundi isang malalim na pagkadismaya. Isang tingin na tumagos hanggang sa kaluluwa ni Abby. Pagkatapos, walang salitang namutawis sa kanyang bibig. Yumuko si Oni para pulutin ang jacket na suot niya kanina at dahan-dahang tumalikod. Naglakad siya papalabas ng pinto. Hindi man lang lumingon pabalik. Nang magsara ang pinto at tuluyan nang mawala si Oni, doon lang naramdaman ni Abby ang isang kakaibang pakiramdam. Inaasahan niyang makakaramdam siya ng tagumpay, ng ginhawa,
Pero ang naramdaman niya ay isang malaking kawalan. Ang katahimikan na iniwan ni Oni ay mas nakakabingi kaysa sa mga sigaw niya kanina. Niyakap siya ni Jeff mula sa likuran. Tapos na ang problema. Bulong nito sa kanyang tenga. Ligtas ka na sa akin. Ang mga salitang yon na dapat sana'y magbibigay sa kanya ng kapanatagan ay nagdulot ng isang biglaang kilabot sa kanyang buong katawan. 2 araw na ang nakalipas mula nang palayasin ni Abby si Oni. Sa 2 araw na yon, ang mansyon ay tila mas maluwag. Pero para kay Abby, mas nakakapanikip ito sa dibdib. Ang inaasahan niyang pakiramdam ng kalayaan ay hindi dumating. Sa halip, isang hindi maipaliwanag na kabalisahan ang bumalot sa kanya. Bumalik na ang sigla ng anak ko. Masayang sabi ni Senator Valdemore isang umaga habang nag-aalmusal sila. Para sa kanya, ang pagkawala ni Oni ay nangahulugan ng pagkawala ng problema. Ngumiti lang si Abby, isang pilit na ngiti. Nang hapong yon, inutusan siya ng kanyang ama na hanapin ang isang lumang folder sa file room ng kanilang bahay. Isang dokumento para sa isang speech na gagawin nito. Habang naghahalongkat siya sa mga cabinet, isang folder na may pangalan ng kanyang nakababatang kapatid na si Miguel ang nahulog sa sahig. Pinulot niya ito. Sa loob, naroon ang mga lumang medical records ni Miguel mula sa operasyon nito sa puso 5 taon na ang nakalilipas. Naalala pa ni Abby ang panahong iyon. Ang takot, ang pag-alala, ang walang katapusang gabi sa ospital. Binuklat niya ang mga pahina, binabalikan ng isang masakit ngunit mapagpalang alaala. Isang pahina ang nakaagaw ng kanyang atensyon, isang sulat ng pasasalamat mula sa ospital. Nakasaad doon na ang malaking bahagi ng gastos sa operasyon na umabot ng milyon-milyon ay sinagot ng isang charitable foundation, Puso ng Pag-asa Foundation. Pamilyar ang pangalan, ngunit hindi niya matandaan kung saan niya narinig. Dala ng kuryosidad, iniwan niya ang paghahanap sa folder ng ama at dinala ang medical records sa kanyang silid. Binuksan niya ang kanyang laptop at mabilis na tinipa ang pangalan ng foundation sa search engine. Libo-libong resulta ang lumabas, mga artikulo, mga larawan ng mga batang natulungan, mga testimonya mula sa mga magulang, pero isang link ang namukod tangi. Meet the founder, the man with a heart of hope. Kinlik niya ito, isang artikulo ang bumungad sa kanya. At sa gitna nito, isang larawan. Isang larawan na nagpatigil sa kanyang paghinga at nagpabingi sa kanyang mga tainga. Ang lalaki sa larawan ay nakangiti, habang inaabutan ng isang stuffed toy ang isang batang may sakit. Ang nangiti nito ay isang bagay na hindi pa nakikita ni Abby. Isang ngiting totoo, mainit at puno ng kabutihan. Ang lalaking yon ay si Benildo Oni Reyes. Nanginginig ang mga kamay ni Abby habang binabasa ang bawat salita sa artikulo. Isinasalaysay nito ang kwento ng isang lalaking nawalan ng kapatid dahil sa sakit sa puso at dahil sa kahirapan. Isang lalaking ipinangako ang kanyang buhay para tulungan ang mga batang dumaranas ng parehong kalagayan. Isang lalaking nagtatrabaho ng iba't ibang trabaho mula sa pagiging construction worker hanggang sa pagiging security consultant para lang mapondohan ang kanyang advokasya. Lahat ng piraso ng puzzle ay biglang nagkabit-kabit sa isipan ni Abby. Ang misteryosong tawag sa telepono, ang pakikipagkita sa nurse na si Lani sa ospital, ang makapal na envelope na puno ng pera. Hindi iyon bayad para sa isang ilegal na transaksyon. Iyon ay donasyon. Iyon ay pondo para sa mga operasyon. Iyon ang pambayad para sa pag-asa. Ang kanyang kapatid, si Miguel, nabuhay dahil sa kanya. Dahil sa lalaking tinawag niyang magnanakaw. Dahil sa lalaking ipinahiya niya at pinalayas. Isang malakas na hikbi ang kumawala mula sa kanyang lalamunan.
Napapasubsob siya sa kanyang laptop. Ang mga luha ay walang tigil na dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Ang bigat ng kanyang pagkakasala ay parang isang malaking batong dumagan sa kanyang dibdib. Ang pagkamuhi na naramdaman niya ay napalitan ng isang matinding, nakakayanig na pagsisisi. Ano ang ginawa ko? Kailangan niyang makita si Oni. Kailangan niyang humingi ng tawad. Kailangan niyang itama ang lahat. Kinuha niya ang kanyang cellphone, ang mga daliri ay nanginginig pa rin. Naghahanap siya ng kahit anong impormasyon tungkol sa puso ng pag-asa, kahit anong address o contact number. Sa gitna ng kanyang paghahanap, isang tawag ang pumasok. Si Jeff. Abby? Masayang bati nito sa kabilang linya. May sorpresa ako para sa'yo. Magkita tayo sa dati nating tagpuan. Ang boses ni Jeff, na dati parang musika sa kanyang pandinig, ay biglang nagmistulang ingay ng isang ahas. Pero wala nang pakialam si Abby doon. Ang tanging nasa isip niya ay si Oni. Sige, mabilis niyang sagot. Isang plano ang nabubuo sa kanyang isip. Pupuntahan niya si Jeff. Tatapusin ang anumang namamagitan sa kanila. At pagkatapos ay hahanapin niya si Oni. Hindi niya alam na sa pagsang-ayon niya, dire-diretso siyang naglalakad patungo sa isang bitag. Malakas ang buhos ng ulan. Ang bawat patak ay humahampas sa windshield ng kotse ni Abby na parang maliliit na bato. Sa loob, ang mga luha niya ay kasabay na dumadaloy, isang tahimik na agos ng pagsisisi. Minamaneho niya ang kanyang sasakyan patungo sa dati nilang tagpuan ni Jeff, isang tagong lookout point sa labas ng syudad kung saan madalas silang magpunta para pagmasdan ang mga ilaw ng kabayanan. Ngunit ngayon, hindi ang mga ilaw ng syudad ang gusto niyang makita. Ang tanging laman ng kanyang isip ay si Oni. Ang mukha nito sa larawan, ang kabutihan na hindi niya nakita, ang utang na loob na hindi niya alam na mayroon pala siya. Paulit-ulit na tumatakbo sa isip niya ang mga salitang sasabihin niya kapag nagkita sila. Patawarin mo ako. Nagkamali ako. Salamat. Nang marating niya ang paakyat na daan patungo sa lookout, napansin niya ang isang itim na van na nakaharang sa gitna ng kalsada. Napilitan siyang huminto. Bumukas ang pinto ng van. Bumaba ang dalawang lalaking nakamaskara. Naramdaman ni Abby ang biglaang paglamig ng kanyang dugo. Sinubukan niyang iatras ang kotse, pero huli na. Isang malaking SUV ang humarang naman sa kanyang likuran. Wala na siyang matatakasan. Mula sa SUV, isang pamilyar na figura ang lumabas. May hawak na payong. Ang kanyang mamahaling sapatos ay dahan-dahang humakbang sa basang kalsada. Si Jeff, pero hindi ito ang Jeff na kilala niya. Ang malambing na ngiti ay wala na sa mga labi nito. Ang mga matang dati puno ng pagsamba ay ngayon ay malamig at walang emosyon. Lumapit ito sa bintana ng kotse ni Abby. Kinatok niya ito. Nanginginig na ibinaba ni Abby ang salamin. Jeff, anong ibig sabihin nito? Tanong niya. Ang boses ay garalgal dahil sa takot. Isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa mukha ni Jeff. Sorpresa, mahal ko. Hindi ba ito ang gusto mo? Ang mawala ang anino mo. Ngayon, wala nang susunod sa'yo. Hindi kita maintindihan, sabi ni Abby. Kahit sa loob-loob niya, nagsisimula ng maging malinaw ang lahat. Simple lang, Abby, sabi ni Jeff. Lumuhod ito para magpantay ang kanilang mga mata. Ang tatay mo, sinira niya ang negosyo ng pamilya ko. Maraming taon na ang nakalipas. Isang political move, sabi niya. Isang paraan para pabagsakin ang pinakamalaking financial backer ng kalaban niya. Well, ngayon, oras na para maningil. Nanlaki ang mga mata ni Abby. Ang banta? Tumawa si Jeff. Ako ang banta, Abby. Ako lahat. At ang bodyguard mong yon. Si Oni, isa lang siyang sagabal, kaya kailangan siyang alisin. At napakagaling mong artista, mahal ko. Ikaw mismo ang nag-alis sa kanya para sa akin. Bawat salita ni Jeff ay parang isang punyal
na tumatarak sa puso ni Abby. Ang katotohanan ay mas masakit pa kaysa sa inaakala niya. Ginamit siya. Naging isang kasangkapan siya sa isang maruming laro. Ano ang gagawin mo sa akin? Mahinang tanong ni Abby. Ikaw? Ngumiti si Jeff, isang ngiting nakakakilabot. Ikaw ang alas ko. Ikaw ang sisira sa tatay mo. Isipin mo na lang ang iskandalo. Ang anak ni Senator Valdemar, kinidnap. At pagkatapos ay natagpo ang kasama ko. Siguro, para maging mas maganda, papakasalan kita. Isang malaking merger ng kapangyarihan. Bumukas ang pinto ng kotse ni Abby. Hinila siya palabas ng dalawang lalaki. Sumigaw siya, nagpumiglas, pero wala siyang kalaban-laban. Habang kinakaladkad siya papunta sa van, ang tanging pangalan na kayang isigaw ng kanyang puso at isipan ay isa lang. Oni! Isang malakas na sigaw ng desperasyon at pagsisisi, isang itim na tela ang itinakip sa kanyang ulo. Ang liwanag ay biglang naglaho at napalitan ng ganap na kadiliman. Habang itinutulak siya papasok sa malamig na van, ang huling salitang nabuo sa kanyang isipan ay isang panalangin, isang pagsusumamo. Patawarin mo ako, Oni, patawad. Nasa maliit na opisina ng Puso ng Pag-asa si Oni, napapalibutan ng mga folder ng mga pasyente at mga drawing na gawa ng mga batang tinutulungan nila. Ito ang kanyang santuwaryo, ang lugar kung saan ang pagod at sakit ng mundo sa labas ay napapalitan ng pag-asa. Kasalukuyan niyang inaayos ang mga papeles para sa nalalapit na operasyon ni Ruel nang biglang mag-ring ang kanyang cellphone, isang hindi rehistradong numero. Hello? Sagot niya. Sir Oni? Isang pamilyar na boses. Si Lani. Sir, pasensya na po sa abala. Tumawag po kasi kanina si Ma'am Abby Valdemar. Hinahanap po kayo. Natigilan si Oni. Ang pagkakarinig sa pangalan ni Abby ay nagdulot ng isang komplikadong emosyon sa kanyang dibdib. Ano ang sabi niya? Tinanong niya po kung kayo daw po ang nagtatag ng Puso ng Pag-asa. At umiiyak po siya, sir. Mukhang may problema. Sinabi ko po na tatawagan ko kayo. Sabi niya. Hindi na natapos ni Lani ang sasabihin. Isang breaking news sa maliit na telebisyon sa sulok ng opisina ang nakaagaw ng atensyon ni Oni. Anak ng kilalang mababatas na si Senator Valdemar, Abby Valdemar, kasalukuyang pinaghahanap matapos i-report na nawawala. Ang kanyang sasakyan ay natagpuang inabandona sa isang kalsada sa labas ng syudad. Binitiwan ni Oni ang hawak na ballpen. Ang kanyang puso ay biglang kumabog ng malakas. Ang tawag ni Lani, ang pag-iyak ni Abby, ang balita. Hindi ito koinsidensya. Isang pangalan lang ang pumasok sa kanyang isip, ang taong laging nakangiti, pero may itinatagong kadiliman sa mga mata. Jeff. Mabilis na kumilos si Oni. Ang kalmadong tagapagtatag ng foundation ay biglang naglaho. Ang lumabas ay ang dati niyang sarili. Ang security expert, ang taong sanay sa panganib. Lani, tatawag ako ulit. Ingatan niyo ang mga bata. Sabi niya bago ibaba ang tawag. Binuksan niya ang kanyang laptop. Gamit ang isang encrypted software, sinimulan niyang i-access ang mga lumang contact, mga taong matagal na niyang hindi kinakausap mula pa sa dati niyang buhay. Pare, kailangan ko ng pabor. Isang malaking pabor, sabi niya sa isang kaibigan na nagtatrabaho sa isang telco company. I-trace mo para sa akin ang huling lokasyon ng cellphone ni Jeff Ramirez. Oo, yung CEO ng Ramirez Holdings. Emergency! Utang ko to sa'yo. Ilang minuto lang, isang lokasyon ang lumitaw sa kanyang screen. Isang pulang tuldok na kumikislap sa isang lugar na alam niya. Isang distrito ng mga abandonadong warehouse malapit sa Pantalan. Hindi siya nag-aksaya ng panahon. Sa ilalim ng kanyang kama, sa maliit na apartment na tinutuluyan niya, may isang itim at mahabang kahon. Binuksan niya ito. Sa loob,
naroon ang mga gamit na matagal na niyang hindi nagagalaw. Isang pares ng combat gloves, isang maliit na earpiece, at iba pang specialized gear. Hindi na siya ang bodyguard na pinagbintangan. Hindi na siya ang tahimik na anino. Ngayong gabi, siya ang mangangaso. Kinuha niya ang susi ng kanyang lumang motorsiklo, isang high-performance bike na mas mabilis kaysa sa anumang magagarang kotse ni Abby. Habang isinusuot niya ang kanyang itim na leather jacket, tinawagan niya si Senator Valdemore. "Senador," sabi niya, ang boses ay matatag at puno ng awtoridad. "Alam ko kung nasaan si Abby." "Oni? Paano?" Naguguluhang tanong ng senador. "Wala na pong oras para magpaliwanag. Papunta na ako." "Huwag niyo munang isali ang mga pulis. Baka lalong mapahamak si Abby." "Trust me on this, sir." Bago pa man makasagot ang senador, pinatay na ni Oni ang tawag. Pinaandar niya ang makina ng motorsiklo. Ang ugong nito ay umalingaw-ngaw sa tahimik na gabi. Sa kanyang isipan, malinaw ang imahe ni Abby. Ang maamo nitong mukha na nagiging mataray kapag naiinis. Ang mga mata nitong kayang magpakita ng galit, pero alam niyang may itinatagong kalungkutan. Iniligtas niya ang buhay ng kapatid nito noon. Ngayon, ililigtas niya mismo ito. Pinaharurot niya ang motorsiklo, sumasalpok sa hangin at ulan, isang itim na anino na bumabagtas sa madilim na kalsada ng Maynila. Ang sigaw ng makina ay kasabay ng sigaw ng kanyang puso. "Hintayin mo ako, Abby. Parating na ako." POV Oni. Ang abandonadong warehouse ay nababalot ng kadiliman at ng amoy ng kalawang. Huminto si Oni sa di kalayuan, pinatay ang makina ng kanyang motorsiklo at nagmasid. 2 bantay sa labas. Madali lang, gumalaw siya na parang isang multo. Mabilis, tahimik at epektibo. Gamit ang dilim bilang kanyang kakampi, isa-isa niyang pinatulog ang mga bantay nang hindi nakakalikha ng anumang ingay. Dahan-dahan niyang binuksan ang isang maliit na pinto sa gilid ng warehouse. Sumilip siya sa loob, sa gitna ng malawak na espasyo, sa ilalim ng isang nag-iisang bumbilya, nakatali sa isang silya si Abby. Ang buhok nito ay magulo. Ang mukha ay may mga bahid ng dumi at luha. Sa harap niya, nakatayo si Jeff, nagsasalita na parang isang baliw na hari. "Nakikita mo ba, Abby? Ito ang kapangyarihan. Isang tawag ko lang sa media, at ang karir ng tatay mo, tapos na. Pero kung papayag kang magpakasal sa akin..." Hindi na narinig ni Oni ang kasunod. Ang tanging nakikita niya ay ang takot sa mga mata ni Abby, at iyon lang ang kailangan niya. POV Abby. Nakatali ang mga kamay ko sa likod ng silya. Bawat salita ni Jeff ay parang laso na pumapasok sa aking tainga. Akala ko siya ang aking prinsipe, pero isa pala siyang demonyo. "Hindi ka magtatagumpay, Jeff," sabi ko. Sinusubukang maging matapang kahit nanginginig ang buong katawan ko. "Hahanapin ako ng tatay ko." Tumawa siya. "Oo naman, hahanapin ka niya. Pero ang matatagpuan niya ay ang bangkay ng reputasyon niya. O di kaya..." Itinutok niya ang isang baril sa aking ulo. Pumikit ako, naghihintay sa katapusan. Sa huling sandali ng aking buhay, isang pangalan at isang mukha lang ang nasa isip ko. Oni. Biglang isang malakas na kalabog ang umalingaw-ngaw mula sa itaas. Isang metal na bagay ang bumagsak mula sa rafters, tumama sa sahig malapit sa mga tauhan ni Jeff. Agad silang napalingon doon. At sa sandali ng kanilang pagkalingat, isang itim na anino ang tila lumitaw mula sa kawalan. POV Oni and Abby. Gumalaw si Oni nang may bilis at bagsik na hindi pa nakikita ni Abby kailanman. Hindi siya ang bodyguard na marunong lang sumunod sa utos. Isa siyang sanay na mandirigma. Ang unang tauhan ni Jeff ay bumagsak sa isang siko sa leeg. Ang pangalawa ay sinundan ng isang malakas na sipa sa dibdib. Nagkaroon ng kaguluhan, nagsigawan ang mga natitirang tauhan, sinusubukang hanapin
kung saan nanggagaling ang atake. Sino yan? Sigaw ni Jeff, nagpapaputok ng baril sa kung saan-saan. Ang taong pinalayas nyo. Isang malamig na boses ang sumagot mula sa dilim. Si Oni. Lumabas siya mula sa likod ng isang malaking crate. Ang mga mata ay nakatuon kay Jeff na parang isang agilang nakatingin sa kanyang biktima. Oni! Sigaw ni Abby. Isang sigaw ng pag-asa at kaligtasan. Ang sigaw na yon ang nagbigay ng senyales. Habang nagkakagulo ang lahat, nakita ni Abby ang isang pagkakataon. Ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas para itumba ang silyang kinauupuan niya. Bumagsak siya sa sahig, pero ang ingay ay sapat na para makuha ang atensyon ng isang tauhan na malapit sa kanya. Habang papalapit ito, nakita ni Abby ang isang mahabang tubo ng bakal sa sahig. Gamit ang kanyang mga paa, sinipa niya ito. Gumulong ang tubo at tumama sa paa ng lalaki. Dahilan para ito'y matumba. Ang maliit na kaguluhang iyon ay ang tanging kailangan ni Oni. Sa isang iglap, nasa harap na siya ni Jeff. Nag-agawan sila sa baril. Isang putok ang umalingaw-ngaw, tumama sa kisame. Ang laban nila ay naging isang marahas na sayaw ng suntok at sipa. Mas malaki si Jeff, pero mas mabilis at mas tumpak si Oni. Sa huli, isang malakas na suntok sa panga mula kay Oni ang nagpatumba kay Jeff. Nawalan ito ng mali. Katahimikan. Mabilis na pinuntahan ni Oni si Abby at kinalaga ng mga tali nito. Okay ka lang? Tanong niya. Ang boses ay puno ng pag-aalala habang sinusuri ang mga galos sa braso nito. Hindi sumagot si Abby. Sa gitna ng kaguluhan, sa gitna ng mga katawang walang malay sa sahig, isang bagay lang ang malinaw sa kanya. Ang mga mata nila ay nagtagpo. Tila huminto ang mundo. Ang takot, ang galit, ang pagsisisi, lahat ay nawala. Ang natira na lang ay ang lalaking nasa harap niya. Ang anghel na tagapagligtas niya. Walang salita. Tumakbo si Abby at niyakap si Oni ng mahigpit. Doon, sa mga bisig ng lalaking minsan niyang hinamak, umiyak siya ng umiyak. Isang iyak ng pasasalamat, ng kaluwagan, at ng isang damdaming na ngayon niya lang lubusang naintindihan. Sa labas, ang tunog ng mga sirena ng pulis ay nagsimulang marinig, palapit ng palapit. Ang tulong na ipinangako ni Oni ay dumating na. Ang eskandalo ay sumabog na parang isang bulkan. Ang pangalan ni Jeff Ramirez at ng kanyang pamilya ay bumagsak mula sa rurok ng kapangyarihan patungo sa kahihiyan. Ang buong katotohanan sa likod ng pagkidnap kay Abby Valdemore at ang mga political scheme nila ay nabunyag sa buong bansa. Pero para kay Abby, ang ingay ng media ay tila walang kabuluhan. Ang mundo niya ay lumiit sa 4 na sulok ng isang private room sa ospital. Dito, sa tabi ng kama, kung saan nagpapagaling si Oni mula sa mga minor na sugat na natamo nito, nagsimula ang kanyang tunay na paghilom. Patawarin mo ako, Oni, sabi ni Abby sa mahinang boses. Dahan-dahan niyang nililinis ng bulak na may gamot ang isang maliit na sugat sa gilid ng noo nito. Ang kanyang mga daliri na dati sanay lang humawak sa mga mamahaling bagay ay nanginginig habang ginagawa ito. Kasalanan ko ang lahat. Naging bulag ako. Naging tanga ako. Ang mga luha ay muling nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Pinakinggan ko ang mga kasinungalingan. Pinaniwalaan ko ang mga bagay na gusto ko lang paniwalaan. I'm so sorry, Oni, for everything. Tumingin sa kanya si Oni. Ang mga mata nito ay malambot at puno ng pag-unawa. Dahan-dahan niyang inabot ang kamay ni Abby at hinawakan ito. Tapos na yon, Abby. Sabi niya, ang mahalaga, ligtas ka. Sa simpleng mga salitang iyon, gumuho ang lahat ng pader na itinayo ni Abby sa paligid ng kanyang puso. Humagulgol siya, hindi na dahil sa takot o pagsisisi, kundi dahil sa labis na pasasalamat. Bumukas ang pinto at pumasok si Senator Valdemore.
Nakita niya ang eksena, ang kanyang umiiyak na anak, at ang lalaking nagligtas dito. Lumapit siya sa kama ni Oni. "Mr. Reyes," sabi ng senador, ang boses ay puno ng respeto na wala doon noong una silang magkita. "Hindi ko alam kung paano magpapasalamat. Iniligtas mo ang buhay ng anak ko. I owe you my life." "Trabaho ko lang po yon," simpleng sagot ni Oni. Umiling ang senador. "Hindi. Higit pa sa trabaho ang ginawa mo." Tumingin siya kay Abby, pagkatapos ay kay Oni. "I'm sorry. Nagkamali ako ng paghusga sa'yo." Inilahad niya ang kanyang kamay. "Salamat, Oni." Tinanggap ni Oni ang kamay ng senador. Isang bagong pag-unawa, isang bagong respeto, ang nabuo sa pagitan ng dalawang lalaki. Lumipas ang ilang linggo. Matapos makalabas ni Oni sa ospital, ang unang pinuntahan ni Abby ay hindi ang mall o isang mamahaling restaurant. Pumunta siya sa isang maliit na gusali sa isang simpleng distrito, ang headquarters ng Puso ng Pag-asa Foundation. Nadatnan niya si Oni doon, nakikipaglaro sa mga bata. Tumatawa ito. Isang tunog na ngayon lang naririnig ni Abby. Sa sandaling iyon, nakita niya ang tunay na Benildo Reyes. Hindi ang bodyguard, hindi ang bayani, kundi ang isang mabuting tao. Lumapit si Abby na kasuot ng simpleng maong at t-shirt. Ang mga bata ay medyo nailang sa kanya noong una. Pero nang ngumiti siya, isang totoong ngiti, ay agad din siyang tinanggap ng mga ito. Nang hapong iyon, tinulungan niya si Oni na mag-ayos ng mga donasyon. Nagbasa siya ng mga kwento para sa mga bata. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman niya ang isang uri ng kaligayahan na hindi nabibili ng pera. Nang paalis na sila, sa ilalim ng papalubog na araw, humarap si Abby kay Oni. "Gusto kitang kunin ulit," sabi niya. Seryoso ang boses. Nagtaka si Oni. "Kunin?" "Oo," sabi ni Abby. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. "Pero hindi bilang bodyguard ko." Huminga siya ng malalim. "Kundi bilang tagapagtanggol ng puso ko." Natigilan si Oni. Tinitigan niya si Abby na parabang sinusuri kung totoo ang kanyang mga narinig. Nakita niya ang sinseridad sa mga mata nito. Isang malapad na ngiti ang unti-unting gumuhit sa mukha ni Oni. Ang totoong ngiti na nakita ni Abby sa larawan. "Kung ganoon," sabi ni Oni, "may kondisyon ako." "Ano yon?" Sa isang iglap, lumuhod si Oni sa kanyang harapan. Mula sa kanyang bulsa, inilabas niya ang isang maliit na kahon. Sa loob nito, walang kumikinang na diamante. Ang naroon ay isang simpleng singsing na yari sa silver na may disenyong dalawang kamay na magkahawak. "Ang kondisyon ko," sabi ni Oni, ang boses ay nanginginig sa emosyon, "ay kailangan mo rin akong kunin, hindi bilang tagapagtanggol, kundi bilang asawa." Ang mga luha ni Abby ay muling dumaloy, ngunit ngayon, ang mga ito ay luha ng purong kaligayahan. Hindi siya makapagsalita. Ang lahat ng matataray na salita at matatalinong sagot na alam niya ay biglang naglaho. Ang tanging nagawa niya ay ang tumango ng paulit-ulit, habang ang kanyang puso ay tila sasabog sa sobrang saya. Isinuot ni Oni ang simpleng singsing sa kanyang daliri. Perpekto ang sukat. Mas perpekto pa kaysa sa alinmang alahas na natanggap niya sa buong buhay niya. Tumayo si Oni at sa unang pagkakataon, niyakap niya si Abby. Hindi bilang isang bodyguard na nagpoprotekta, kundi bilang isang lalaking nagmamahal. Isinubsob ni Abby ang kanyang mukha sa dibdib nito, nilalasap ang init at seguridad na matagal na niyang hinahanap, na hindi niya alam ay natagpuan na pala niya sa taong minsan niyang iwinaksi. Ang kanilang kasal ay hindi ginanap sa isang malaking katedral o sa isang marangyang hotel. Ginanap ito sa hardin ng Puso ng Pag-asa na papalibutan ng mga batang kanilang tinutulungan.
Ang mga bulaklak ay hindi gawa ng mga mamahaling florist, kundi mga paper flowers na gawa ng mga maliliit na kamay. Ang kanilang mga bisita ay hindi mga politiko o mga socialite, kundi mga pamilya, mga kaibigan, at mga taong naging bahagi ng kanilang kwento. Nakatayo si Senator Valdemar sa gilid, pinapanood ang kanyang anak na ngayon ay may isang tunay na ngiti sa labi. Sa tabi niya, si Miguel, ang kanyang anak na lalaki, malusog at masigla. Isang buhay na testamento sa kabutihan ng lalaking ngayon ay tinatawag na niyang anak. Nang oras na para sa kanilang mga panata, hinawakan ni Abby ang mga kamay ni Oni. Tinitigan niya ito sa mata at sinabi ang mga salitang nagmula sa kaibuturan ng kanyang nabagong puso. Inakala ko na ang kayamanan ay nasa dami ng pera sa bangko o sa mga kumikinang na bagay, sabi niya. Ang boses ay nanginginig ngunit matatag. Pero tinuruan mo ako, Oni, na ang tunay na kayamanan ay hindi nakikita ng mga mata. Ito ay nararamdaman. Natagpuan ko ang yaman ko sa puso mo. Ngumiti si Oni. At natagpuan ko ang aking paraiso sa'yo. At sa harap ng kanilang munting mundo, sa ilalim ng asul na kalangitan, sila ay naging isa. Si Abby Valdemar, ang prinsesang natutong yumuko, at si Benildo Oni Reyes, ang bodyguard na may ginintuang puso. Ang kanilang kwento ay hindi isang fairy tale tungkol sa isang prinsesang iniligtas ng isang prinsipe. Ito ay isang kwento tungkol sa isang babaeng iniligtas ang kanyang sarili mula sa kanyang sariling gintong kulungan sa tulong ng isang ordinaryong tao na may pambihirang pag-ibig. Isang bagong simula, ang kanilang bagong simula. At dito nagtatapos ang kwento ni na Abby Valdemar at Benildo Oni Reyes. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat. Salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at sa paglalakbay ninyo kasama sina Abby at Oni. Mula sa kanilang maingay na simula hanggang sa kanilang mapayapang wakas. Habang isinusulat ko ang kwentong ito, naramdaman ko ang bawat galit ni Abby, ang bawat pagtitiis ni Oni, at ang bawat sakit at saya na kanilang pinagdaanan. Hindi lang ito isang simpleng kwento ng pag-ibig, isa itong paalala para sa ating lahat. Isang paalala na ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa kinang ng kanilang pangalan o sa kapal ng kanilang pitaka, kundi sa kabutihang loob na tahimik na nananahan sa kanilang puso. Ito ay isang kwento ng pagpapatawad, hindi lang sa iba, kundi pati na rin sa ating mga sarili. At higit sa lahat, isa itong kwento ng pag-asa, na kahit sa pinakamadilim na pagsubok, laging may liwanag na nag-aabang, at laging may pag-ibig na handang magligtas at maghilom. Sana'y napangiti, napaiyak, at napaibig kayo ng kwento ni na Abby at Oni. Ikinagagalak kong mabasa ang inyong mga saloobin at komento sa ibaba. Ano ang paborito ninyong bahagi? Anong aral ang inyong natutunan? Muli, maraming salamat, mahal naming tagapakinig. Hanggang sa ating susunod na kwento.